Magandang umaga mga kapatid. Tayo ay magsisimula na sa ating online Bible study and worship service. Nagmumula po dito sa Purok Sandayong, Santo Niño District, Pagadian City. Ang ating mga kapatiran dito ay narito na at pumaparito pa yung iba. At kumusta kayong lahat sa mga tahanan at sa lahat ng dako na naabot itong ating online service. At tayo na ay magsisimula at ating ibigay sa ating song leader, si Brother Liman. Para po sa ating opening hymn, awitin po natin ang Christ the Lord is risen today. Christ the Lord is risen today. Hallelujah. Sons of men and angels say, Hallelujah. Raise your voice and triumph high. Hallelujah. Sing ye as thou earth reply. Hallelujah. The redeeming work is done. Hallelujah. For the fight, the battle won. Hallelujah. Lower sunset lifts his sword. Hallelujah. Lo, he says in blood no more. Hallelujah. Vain the stone, now watch the seal. Hallelujah. Christ hath burst the gates of hell. Hallelujah. Death in vain forbids his Christ. Hallelujah. Christ hath opened paradise. Hallelujah. Lives again our glorious King. Hallelujah. Where all death is now thy sting. Hallelujah. Once he died our souls to save. Hallelujah. Where's thy victory, boasting great? Hallelujah. Sunod po natin ang praise him, praise him. Praise him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, all earth His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor, give Him His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. His arms carries them all day long. Praise Him, tell
His excellent greatness. Praise Him ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals loud with His honest ring. Jesus Savior reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Sunod po natin ang We Praise Thee, O God. Katapos ng awit ito, ating request si Brother Ezekiel para sa ating pagmamahal. We praise Thee, O God, for the Son of Thy love, for Jesus who died and is now God above. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, Thine the glory. Revive us again. We praise Thee, O God, for Thy Spirit of light, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, Thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, Thine the
Mga kapatid, manalangin tayo. Amang banal na nasa langit, pinupuri ka namin sa oras na ito sa iyong kabanalan. Sa oras pang ito, Ama, kami ay naninikluhod sa iyo na sana ay patnubayan niyo kami sa oras na ito sa aming pagsamba, na buksan ang aming puso at isipan upang nang sa gayon ay aming matanggap ang mga pagpapala ng iyong mga salita. Dinadalangin namin, Ama, na sana'y basbasan mo ang bawat isa sa amin at sa lahat na nakikinig ngayon sa online service na ito. Tulungan mo sila, Ama, kung ano man ang mga suliranin na kanilang kinakaharap ngayon at maging sa lahat po ng mga kapatiran sa oras pong ito. Sana po, Ama, ay makapagbigay kami ng papuri at maging kalugod-lugod ito sa iyong harapan. Patawarin mo rin kami, Ama, sa mga pagkakasala na aming nagawa. Sa ngalan ni Jesus, ang aming dinadalangin. Amen. Bago po tayo dumako sa ating Bible study, awitin po natin ang Guide Me, O Thou Great Jehovah. Guide me, O thou great Jehovah, pilgrim to his barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, feed me till I want no more. Bread of heaven, feed me till I want no more. Open out the crystal fountain, where's the healing waters flow. Let the fiery, cloudy pillar lead me on my journey through. Strong deliverer, be thou still my strength and shield. Strong deliverer, be thou still my strength and shield. When I tread the birds of Jordan, lead my anxious fears subside. Bear me through the swirling current, let me sail on Canaan's side. Songs of praises I will ever give to thee. Songs of praises I will ever give to thee. Magandang umaga po ulit sa lahat na nakikinig ngayon sa ating online service at sa lahat na nandito ngayon sa ating chapel na nakikinig sa ating live na worship service. At sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at gawin pa rin natin ang nauukol o naaayon sa batas na social distancing at saka yung pagsusuot po ng ating mask. Malaking tulong po ito sa upang mapigilan ang paglaganap ng sakit na ito, yung tinatawag natin na COVID. Mura lang po ang mask pero malaking tulong po ito na napigilan ang mabilis na pagkalat ng sakit. No? So kapag pupunta po tayo sa mga pampublikong lugar, gaya nitong simbahan or nitong church,
ay ugaliin po natin lagi magsuot ng mask. Kasi po kung ihahambing natin sa ibang mga lugar na hindi nagsusuot ng mask, talagang mataas talaga yung infection rate nila. Sa atin, umabot na ng lagpas na po ng 40,000, pero hindi naman siya masyadong alarming kung ikukumpara natin sa ibang lugar. Kasi nga yung ibang lugar hindi sila nagsusuot ng mask. Yun ang problema, no? So, malit na bagay lang, pero malaki ang naitutulong para masugpo ang pagkalat ng karamdamang ito. So, ang ating pong lesson ay tungkol sa holiness or yung pagiging banal ng bawat isa sa atin. Bilang mga Kristiyano po, bilang mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, ay tinawag po tayo upang mamuhay na banal. So we are called to become holy, no? To live a holy life. Ito po ang katotohanan. Ibig sabihin po, kapag naging banal na tayo, iba na po ang ating pamumuhay, iba ang ating pag-uugali, iba ang ating pananaw sa buhay, sapagkat tayo po ay tinawag ng Diyos upang gawing banal. Hindi po tayo naging banal sa ating, or yung tinatawag natin na without sin or without sinless na state, righteous. No, righteous. Ang righteousness po natin ay hindi po nanggagaling sa ating yung sarili po nating gawa. Kasi nga ang righteousness natin kumbaga yung righteousness natin ay galing sa ating Panginoon Jesucristo at ito po ay ina-apply sa atin, no? So our righteousness is not from good works but from the blood of Jesus Christ. Iba naman po itong holiness. Itong holiness po, kung titingnan natin ang original na kahulugan nito sa Greek, ibig sabihin po nito, ito po yung parang yung set aside for a purpose. Halimbawa po may ganito, marami pong sabihin natin relo, no, relo. Ito. Maraming relo sa mundo. Ilang milyon kaya ang relo sa mundo. Pero ang relong ito, special po to. Bakit ito special? Kasi ako po ang may-ari. Parang ganun ba? So maraming tao sa mundo, pero special ka kasi pag-aari ka ng ating Panginoong Jesucristo. Pag-aari ka ng Diyos. You are holy, you are special. At dahil pag-aari ka ng ating Diyos, nararapat lamang na mamuhay ka, no, alinsunod kung ano ang gusto ng Diyos na pamumuhay meron ka. Pag-uugali, kung anong ugali mo, ano ang pananalita mo. Dahil nga, pag-aari ka na ng Diyos, ay dapat naaayon ito sa kanyang kalooban. So, tingnan po natin sa ating slide at ipagpatuloy po natin ang ating pinag-aaralan. Click ko lang po. Yan. Malinaw po sa inyong screen. I-forward ko lang po kasi natapos na natin ito last Sunday. Yan. Forward ko lang po. So, dito po tayo nag-stop sa since the living hope to which we have been called is true. So, kinakailangan po or iniuutos sa atin ng ating Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo Apostol Pedro, na ang bawat isa sa atin ay mamuhay na banal dahil ito po ang dahilan. Ito po ang reason kung bakit tayo tinawag. Bakit ka pa tatawagin ng ating Diyos na maging kasapi ng kanyang katawan, kasapi ng kanyang iglesia, kung wala namang purpose, walang katuturan, walang pupuntahan yung pag-anib mo sa katawan ng ating Diyos na siyang iglesia. Ang purpose po nito, isa na po dyan is to live a holy life. Gaya ng sinabi ko, itong live a holy life, hindi po ito yung pagkakaintindi natin na ay holy, hindi nakakabasag ng pinggan yan kasi holy nga eh. Hindi nakakabasag ng ng baso yan kasi nga holy eh. Iba yung holy na iintindihan natin, iba yung holy na nasa Biblia. Yung holy na nasa Biblia, yung sinabi ko na po kanina, yung kagaya itong rilong ito, bakit to holy? Hindi to holy na hindi mo pwedeng hawakan kasi baka mapasok ka. Hindi yung gano'n na holy. Holy ito, special ito, kasi sa lahat ng rilong ito,
may 1,000,000 or 1,000,000,000 na relo sa buong mundo, special to kasi nga ako ang may-ari nito. This is special because this watch is mine. Kaya ikaw, kapatid na nakikinig ngayon, you are special. Why? There are billions and trillions, isama na natin yung mga noong unang panahon pa, of people in the world. But why are you special? God owns you. Pagmamay-ari ka ng Diyos. God owns you. The Lord owns you. Pagmamay-ari ka ng ating Panginoong Jesucristo, pagmamay-ari ka ng ating Diyos, therefore you are holy. You are special. You are set aside. Naiiba, no? Naiiba ka sa lahat ng tao sa mundo. Yun ang dapat nating itanim sa ating mga isip. As Christians, we are holy, we are different, we are set aside for a purpose. Okay. So, kailangan natin, una, focus. Kailangan natin ng trust. Lagi tayong manalig sa Diyos. We must conduct ourselves in reverence and godly fear. So, iba po ang pag-uugali or sabihin natin yung behavior. Iba ang behavior ng karaniwang tao sa Kristiyano. Iba ang behavior, no? Ikumpara mo sa yung nakikita mo sa television. Ganyan ka rin ba gumalaw? Ganyan rin ba yung behavior mo? Iba, di ba? You live in a manner that is worthy of your calling. Namumuhay ka sa paraan na worthy. Ano ba to? Deserving ka sa pagkakatawag sa iyo ng Kristiyano. Yan po. No? So, ano pa? Honor the cost of our redemption by being humble. Yung mapagkumbaba po tayo. Ano ba pagkakaintindi natin mga kapatid sa salitang mapagkumbaba? Ano ba to? Yung lagi na lang, yes ma'am, yes sir, yung gano'n na lang, yung tawag dito, bahala ka sa buhay mo, basta humble ako kaya anong gusto mo gagawin ko, humble nga eh. Yung humble, ang ibig sabihin po ng humble, yun po nga, meron kang gustong gawin, pero ang ating Panginoon, meron din siyang gustong gawin para sa iyo, no? You have your own will, and God also has His will for you. Meron kang kagustuhan, pero meron ding will or may kalooban ng ating Diyos na dito. May gusto din siya na gawin mo. Pero hindi mo sinunod yung sarili mo, sinunod mo ang ating Panginoon. Yun po ibig sabihin ng humble. Kagaya po nung ang ating Panginoon ay nagdadasal sa hardin ng Gethsemane, ano po yung sabi niya? Lord, if it is Father, if it is possible, please, no? Sabi niya, please, pass this cup from me. No? Yun ang sabi niya. Pero sa hulihan, ang anong sabi ng Panginoon sa hulihan? But it is not mine, but your will be done. Ito yung humble na sinasabi natin. Humble ka kasi sinusunod mo kung ano ang kagustuhan, ang kalooban ng Diyos. Ito yung humble. No? May gusto kang gawin, pero hindi mo ginawa kasi iba ang gusto ng Diyos para sa iyo. Yun ang humble. Trusting, obedient, and thankful. Yan po. And then, basahin po natin ang 1 Peter chapter 1, 13 to 21. Dito po sa church, meron po kaming projector. At habang nagbabasa po tayo dito, ay binabasa rin nila sa projector. 1 Peter chapter 1, verse 13 to 21. Therefore, gird up the loins of your mind. Be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not conforming ourselves to the former lust, as in your ignorance, but as who called you is holy, you also be holy in your conduct, because it is written, Be holy, for I am holy. And if you call on the Father, who without partiality judges according to each one's work,
conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear. Kung mapapansin niyo po, may pagkakahalintulad ang obedient at humble. No? Parang similar. Kasi yun naman talaga ibig sabihin ng humble. No? Ibig sabihin nun, I have my own will, but God has His own will, therefore I will follow God's will. Yun bang will mo, yung bang gusto mong gawin, or yung sarili mo mismo, nilalagay mo sa ilalim ng kung ano ang gusto ng Diyos. Yun yung humble. You are putting yourself under God's will. That is humble. As obedient children, sabi pa nga sa verse 14, as obedient children, not conforming yourselves to the former lusts. Ano ba tong former lust na sinasabi ni Apostle Peter? Ito po yung hindi pa sila Kristiyano, meron silang, ang pamumuhay po nila ay naaayon sa mundo. They are conforming to the world. Kung ano ang ginagawa ng mga tao sa mundo, ay ginagawa rin nila. Parang ganun ba? Kayo, anong napansin nyo sa mundo ngayon? Kung titingnan nyo yung TV, unfortunately, parang hindi na tayo makapanood ng TV kung kung wala kayong cable na yung ibang cable, hindi ko na i-mention kung ano, no? Mahirap, no? Pero may YouTube rin naman, may Google, so pwede updated pa rin tayo sa mga news. Anyway, ang punto po dito, nung hindi pa tayo Kristiyano, we are not yet Christians, di pa tayo followers ni Jesus Christ, iba po ang buhay na meron tayo. Nandyan siguro yung mahilig magmura, nandyan yung nagsusugal, nandyan yung may mga pinaggagawa na hindi mabuti. Diba? Pero nung naging Kristiyano ka na, ay tinalikuran mo na lahat ng hindi mabuting gawa. No? Tinalikuran mo. Kasi nga, sabi dito sa verse 16, be holy, for I am holy. Ano nga ulit ang holy? Ito ba yung hindi nakakabasag pinggan, hindi nakakabasag ng baso? Ito ba yung holy na sinasabi dito? Ang holy po, ulitin ko po, you are being set aside by God for His own purpose. Ito po ang holy. You are set aside. Ano ba itong set aside sa Tagalog? Nalimutan ko na. Isang tabi. Itinabi. Parang save, no? Itinabi. Ikaw ay itinabi or para bang iset aside ba? Iba to. Maraming tao sa mundo. 1 trillion, gazillion, whatever you say. Isama natin yung namatay noon na panahon pa ni Adan. Ganyan karami ang tao sa mundo. Pero you are holy, you are special. Kasi nga, you are set aside. Itinabi ka ng Panginoon. No? Hindi ka kagaya ng nasa mundo. Iba ka. Kung natatandaan nyo si Noah, nung pinagawa siya ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ng ark, sa lahat ng tao sa mundo, 8 lang sila. Only 8. 8 lang sila na naiiba. Yun yung holy. Naiiba ka. You are different. Imaginein mo sa lahat ng tao sa mundo nung panahon ni Noah, 8 lang sila na holy. Yung iba talaga kasi sinusunod nila ang kalooban ng Diyos, namumuhay silang marangal, namumuhay sila ng ayon sa kagustuhan ng Diyos. The rest of the world, yun na. Yung mga gawa na hindi mabuti, gumagawa ng hindi mabuti, no? So, balik tayo sa ating present. Ganon din ang ating situation ngayon. Maraming tao sa mundo, pero naiiba ka. You are holy because God, by the time you enter into baptism and you become a member of His body, no? Remember this one. You are set aside by God. Hindi ka na kabilang sa mundong ito. Dahil pagmamay-ari ka na ng Diyos. God has already bought you with a price. Ano po ang price na yon? Ilang milyon ba ang binayad ng Diyos para bilhin tayo? Para tayo tubusin, no? Hindi bilhin. Mali po yung bilhin. Para tubusin tayo. Kasi nga, nung tayo nagkasala, nasa kamay na tayo ng Diablo, ni Satanas. Nasa kamay na tayo ng
ni Satan. Pero, nung pumasok tayo, umanib tayo sa katawan ng ating Diyos, tinubos tayo. May binayad ang ating Diyos para matubos tayo sa kamay ng devil. No? Ano pong binayad? Or magkano bang binayad? Sino nakakaalam? Nasa 1 Corinthians ang answer. We are being bought with His blood. Yes. Ang kanyang sarili pong dugo ang ibinayad. Na kung iisipin mo mga kapatid, no? Hindi kayang bilhin ng pera ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit ipalit mo pa ang buong mundo, ang universe, isama mo na yung sun, yung planets, yung earth, lahat na. Hindi pa niya kayang tumbasan ang halaga ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na siyang ibinayad upang ikaw ay matubos. Kung isipin mo mga kapatid, ganyan kahalaga ang iyong kaluluwa. That's how precious your soul is. Magkanong ibinayad or anong ibinayad ng ating Panginoon upang ikaw ay matubos? No less than His precious blood. Ganyan ka kahalaga sa ating Diyos. That's how precious you are in the sight of God. Kaya wag po nating sayangin. Wag nating i-take for granted. No, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Ganyan tayo kamahal, hindi pera ibinayad, hindi kung ano-ano, ang sarili niyang dugo ang ibinayad na hindi pwedeng tumbasan kahit ng buong mundo o kahit ng universe pa. Hindi kayang tumbasan yan. Kaya nga sinabi niya doon sa Matthew 6 na, what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Mas valuable pa po ang iyong kaluluwa, ang iyong soul, kaysa mundo. Ganyan siya ka valuable. Kaya nga, ang sabi ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 1, bigyang halaga naman natin, pahalagahan naman natin yung ibinayad sa atin para tayo tubusin ng ating Panginoon. Paano natin to pahalagahan? Ang sabi dito sa verse 16, be holy for I am holy. Tinubos ko na kayo ng dugo ng aking anak na si Jesucristo, kaya mamuhay kayo ng banal. No? You have to live a holy life. Yan po. Okay. Knowing that you are, pagpatuloy po natin ang slide, no? Sa pagbabasa sa slide. Knowing that you are not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ. Nandito lang pala ang sagot sa tanong. With the precious blood of Christ. Hindi pwedeng tumbasan yan ng kahit ilang trilyon o kahit ilang toneladang ginto. Hindi pwedeng tumbasan yan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. As of a lamb without blemish and without spot. Isipin niyo po. Isipin niyo kung gaano kalaki or kahalaga. Isipin niyo lang po ang ibinayad ng ating Diyos upang matubos ka sa kamay ng dyablo. No? Ganyan ka taas ang value mo. You are so precious, you are so valuable. Sa laki ng ibinayad sa iyo ng ating Diyos, ganyan ka ka-valuable. Sasayangin mo lang ba yan sa yung pamumuhay mo, ganun pa rin. Yung pag-uugali mo, ganun pa rin. Yung mga hindi mabuting gawa, ginagawa mo pa rin. So parang hindi mo binigyan ng halaga yung ibinayad upang matubos ka ng ating Diyos. No? Verse 20, He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifested in these times, who through Him believe in God, who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are in God. May the Lord bless the reading. No? Ang ganda po ng verse na nabasa natin ngayon, nakaka-inspire, ang tawag dito, yun para bang bumabalik yung ating yung faith sa ating Panginoong Jesucristo, no? Kung minsan kasi sa dami ng ginagawa natin, sa dami ng pinanonood natin, sa dami ng nakikita natin, naririnig, nalilimutan na natin ang ating kung ano ba tayo bilang mga Kristiyano. Who are we? We are special. No?
We're different from the world. First, because God purchased us. We are God's property. At dahil we are God's property, we have to live in accordance to His will. And what is the kind of life that God wants us to have? He wants us to live a holy life. Okay, so focus our minds in action. Gird up the loins of your mind. Exhortation to watchfulness, preparedness, and busyness. Okay, remove everything from our minds that may restrict or hinder us in our journey from where we are to the attainment of our hope. Focus lang po tayo. Be ready to act. Paano tayo magiging ready? Are you ready? Ready ka ba? Are you ready to act anytime? So, meron po tayong slogan ngayon, laging handa, di ba? Sa mga Boy Scouts, laging handa. Pero, sa panahon po ngayon na may crisis, laging handa po dapat tayo. Laging handa. Okay, be sober. Exhortation to be self-controlled. May pagpigil sa sarili, no? May kahinahunan, mahinahon lang, no? To be calm and collected in spirit, to be temperate, dispassionate, and circumspect. Yung iniisip mo, kung gagawin ko ba to, anong mangyayari? Anong iisipin ng ibang tao? Or kung gagawin ko to, makakabuti kaya sa kanya? Or makakabuti ba to sa aking kapatid, sa iglesia? Yun ang tinatawag natin na circumspect. Hindi ba yung, ay gagawin, may bigla kang gagawin o sasabihin, tapos ay, nagsisisi ka kasi mali yung ginawa mo. No? Mapusok or yung aggressive masyado. Dapat maging mahinahon tayo bilang mga Kristiyano. Yan, rather than being controlled by outside circumstances or internal emotions, believers should trust and follow God's Word. Yan, maging mahinahon lang po tayo. Kung minsan po kapag nakikinig kasi tayo ng mga news, especially yung nangyari no, yung dito sa Mindanao na may na-news nga, parang hindi mo mapigilang magalit talaga. Pero ang sabi ng ating Diyos, maging mahinahon ka lang. No? There's a due process. Hayaan natin na yung proseso ng hustisya ay gumulong or uminog. Now, so yan po. Next Sunday, pagpapatuloy po natin ito, ang ating series of lesson about sa 1 Peter to live a holy life. Kung may mga tanong kayo, pwede ninyong i-post sa inyong comment section at sasagutan po yan ng ating mga kapatid na member po sa ating channel sa Facebook page ng Sandayong Church of Christ. Ayan, so I hope po na naging inspiring, naging uplifting itong Bible study natin ito at nabigyang liwanag at muli po ay nabuhay ang ating our eagerness, no, to follow God, to listen to His Word. Ito po importante. Wag po tayong magsasawa. Yun bang lagi tayong parang inaabangan natin palagi ba na ito na naman, Bible study na naman, makikinig na ako. Yun, sana may ganun tayong attitude ba? Na lagi mong inaabangan, lagi mong gustong marinig ang kanyang salita. Ito yung gusto na ang ating Panginoon kasi nga tayo ay unti-unting nagmamature. We are growing in the grace of our Lord and Savior Jesus Christ by listening, by knowing more about Christ, and by knowing more about His teachings, and by knowing more about His doctrines. Yan po. So, thank you so much. At muli, ay ang pagpapala ng Diyos ay sana sumain yung lahat na nakikinig ngayon at sa amin po, at sa amin rin po dito. And once again, good morning. Bago po tayo dumako sa ating message, awitin po natin ang Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit.
praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, lovers on my side, angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. At ngayon mga kapatid, dumako na po tayo sa ating mensahe sa umagang ito. At ngayon ay uumpisa natin mga kapatid ang aklat na naman po na sa popular po ay sinulat ni Apostol Pablo. Yung iba hindi tumatanggap na si Apostol Pablo daw ang sumulat nito. Ito yung aklat ng Hebreo. So kung meron kayong mga Biblia, mga kapatid, maaari niyong buksan ito or you can just see on the screen. Meron na naman tayong i-flash siguro mamaya na mga versikulo verses nito. So ngayon, babasahin natin ang verse 1 and 2 lang po tayo mga kapatid. At ito ang sinabi ng Biblia. Verse 1. Hebrews chapter 1 and verse 1. Sabi dito. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Verse 2. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamagitan ng kanyang anak na siyang itinilaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Basa nawa ng Diyos ang mga salita ng Diyos na ating nabasa ngayon mga kapatid. At bago natin pag-usapan ito mga kapatid ay kilalanin natin ang aklat na ito.
So ang aklat na ito ay nagsasabi yung iba na ito daw ay kalakip sa tinatawag na general epistles. Yung iba naman ay hindi ito dinagdag doon sa general epistles, kundi special ito na aklat o sulat. Bagamat ang aklat na ito ay wala tayong makikita sa mga kataga nito kung sino ang sumulat. Ayan. Diretso lang po yung sinabi rito. Di kagaya ng mga sulat, kagaya naman siguro sa popular na sinulat ni Apostol Pablo na ating pinag-aaralan, ay meron talaga siyang pangalan. Pangalan muna niya. Apostol ni Panginoong Jesucristo at iba pang sinasabi roon. Pero itong aklat na ito mga kapatid ay diretso po. Wala po tayong makikita ang pangalan. Kaya yung iba ay mayroong sinasabi na hindi daw kay Apostol Pablo ito. Pero karamihan mga kapatid sa nag-aral tungkol dito ay sinasabi nilang si Apostol Pablo talaga. Bakit? Siya lang ang qualified na mag-present ng magandang aklat na ganito na siyang kinumpara niya talaga yung pananampalataya ng mga Hebreo o ng mga Hudyo at itong bago ngayon na galing kay Panginoong Jesucristo na sumasaklaw na rin sa mga hindi Hudyo. Kagaya natin, hindi tayo Hudyo. Kaya ito ay sinasaklaw tayo ng bagong tipan ng ating Panginoong Jesucristo. So unang-una mga kapatid, maaaring matanggap natin na ito nga kay Apostol Pablo ang siyang sumulat nito or kung sino man ay tatanggapin natin na ito'y talagang kinasihan ng Espiritu Santo ng Diyos. So unang-una sa verse 1 mga kapatid, kung ating babasahin, ang unang makataga dyan ay ang Diyos ang siyang nagsalita. So dyan talaga mga kapatid, unang-una mapapansin natin na ang Diyos talagang nagsalita kahit nung unang libro sa Biblia natin sa Lumang Tipan. Makikita natin doon na ang Diyos na rin ang unang nagsalita doon mga kapatid. Siyang gumawa sa lahat ng bagay, tapos siya ay nagsalita. At ang kanyang salita ay mayroong kapangyarihan upang maging ganito na ang sanglibutan ngayon. Pag sinabi niyang magkaroon ng lupa, andyan ang lupa. Pag sinabi niyang magkaroon ng tubig, magkaroon ng ulap, magkaroon ng mga anumang bagay na makikita natin, yan ay galing sa kanyang mga salita. So yan talaga mga kapatid. So, kapag magsalita ang Diyos, talagang dala-dala niyan ang kanyang kapangyarihan. So yan. So, nung nagsalita siya nung unang panahon, sabi nga rito, ay sa pamagitan ng ating mga magulang. Kung sa English pa yan, through our fathers. Sino ba yung mga magulang natin na tinutukoy ng Biblia? Mga magulang natin, kasi sinasabi niya, ito kasing sulat na ito ay para sa mga Hebreo na mga Kristiyano na pinapaniwalaan ng marami na mga nag-aral talaga ng kasaysayan ng bansang ito ay yung mga kapatiran natin nung araw na nasa Jerusalem. Our brethren in Jerusalem. So nandun sila sa Jerusalem. So sabi nga niya, nung araw, alam nila ng mga Hudyo, ay nagsalita ang Diyos sa ating mga magulang. Sino mga magulang niya? Nila. Ayan. So, kapag tinitingnan natin ang Bible, ang unang magulang dyan na makita natin, si Adan, siyempre. Siya ang pinakauna. And then, pinaka-popular din si Noah. And then, si Jacob. Si Abraham. Tapos, si Jacob. Yan. At manggaling kay Jacob, ang kanyang pamilya, doon na nagmula ang bansang Israel.
Yan. So pag mga magulang, yung unang mga tao mga kapatid, na siyang tinutukoy ng Biblia na mga magulang ng mga kapatiran nating Hudyo na mga Kristiyano nung araw. Hudyo na naging Kristiyano. At sa iba't ibang panahon at ng iba't ibang paraan. Ayan. So, dapat nating malaman mga kapatid na sa Biblia, hindi isa lang yung paraan ng kanyang pagsasalita, ng kanyang pamamaraan upang ipasunod sa kanyang mga tauhan. So, iba noon sa panahon ng mga magulang, iba noon sa panahon nila ni Moises at ng mga propeta, iba naman ngayon. Yung panahon na nasa cloud tayo, yung panahon na dito na si Panginoong Jesucristo sa mundo at ang kanyang mga apostoles, ay pinasulat niya yung bagong tipan. Ito na nga, ibang panahon na po ito. So, hindi natin sabihin na iisa lang to. Sabihin natin na iisa lang. Yung mga magulang, yung mga kay Moises o sa mga propeta at sa kay Panginoong Jesucristo, iisa lang yon. Para sa Diyos yon. Hindi po. Iba't ibang paraan po. So, yun pa ang mensahe dito. Hindi po yung iisang paraan lang ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod nila nung una, iba. Iba yung paraan ng paglilingkod sa panahon ng mga ama. Iba din ang paraan ng paglilingkod sa panahon ng mga propeta at panahon ni Moises. At iba rin ang paglilingkod sa Diyos sa panahon ni Panginoong Jesucristo at ng mga apostoles at ng unang mga Kristiyano. So doon tayo sa panghuli. Di ba? Sa panahon na ni Kristo. Yan ang Christian age. Yung panahon, kung sabihin natin yung age, Old Stone Age, New Stone Age, Iron Age, ano ba? Mga age dyan, no? Oh, ano ba tayo ngayon? Computer age, digital age, kung ano ba? Oh. So, iba't ibang paraan, no? Iba't iba. Kaya ngayon, iba't iba din ang ating communication, di ba? Noong araw, ano pa? Telegraph, di ba? Magpapadala tayo ng telegrama, ang tagal. Di ba? Tagal pa dumating. Pag namatay yung, yung papa mo o yung mahal mo, pinadalhan mo ng telegrama, nalibing na lang yon, hindi pa niya alam na namatay. Bakit? Daming deliver na telegrama. Di ba? Magkano ba yung isang word noon? Binibilang yung word Di ba? Binibilang sa telegrama. Pero ngayon mga kapatid, ang dali lang. Daming paraan ngayon. Di ba? Pwede ka sa text. Pwede ka sa message, doon sa messenger. Pwede ka sa call, telepono. Sa cellphone mo, pwede. Pwede pa rin sa telepono, sa nakalinyang telepono. At ganoon din, pwede rin sa video call. Yan, pinaka-moderno ngayon. Diba? Magkita-kita na kayo. Sa cellphone nyo lang. Kita-kita na kayo. Diba? Iba talaga. Diba? Iba't ibang paraan din. Iba't ibang paraan din. Kagaya ba nung mga araw ng ating mga lolo, ganun pa rin ba ang communication natin? Hindi po. Iba na po. Iba na po ngayon, mga kapatid. Kaya ganyan din, hinahambing natin mga kapatid dito sa Biblia. At ang sinabi pa rito sa ibang paraan ay sa pamagitan ng propeta. So yun, kalakip na doon si Moises kasi siya ang unang propeta na tinutukoy doon. Ayan. Ngayon, sa verse 2 na tayo mga kapatid, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. Ano ba yung huling araw mga kapatid? Ito na yung huling araw. Sabi nga nila, yung huling araw hindi pa dumating. Bakit? Ito na yon. Sa mga huling araw na ito ay sa pamagitan ng kanyang anak. Yan, si Panginoong Jesucristo. So ito ang hindi rin mapaniwalaan ng iba. Meron pa rin mga tao sa buong mundo na hindi pa rin naniniwala
ng anak ng Diyos ay pinapunta niya rito sa mundo upang susuot niya yung katawang tao. Hindi daw gagawin ng Diyos yun. Bakit di niya gagawin? Ginawa na niya. Di ba? Lahat ng bagay ay magawa ng Diyos maliban lang sa pagkakasala o yung mga bagay na hindi dapat. Di ba? Kapag ito ay gawin niya sa kanyang kapangyarihan, mga kapatid, ay magagawa talaga niya. Di ba? So ito na nga, sa pamagitan na ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Yan. So ating Panginoong Kristo, siyang itinilaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos at ng mga bagay na hindi pa rin natin alam at hindi pa rin natin nakikita. Di ba mga kapatid? So kung siya ang itinalaga ng Diyos na siyang tagapagmana sa lahat ng bagay, sa lahat ng bagay na makikita natin, lahat ng magaganda dyan na nakikita natin, sa Kanya yan. Wala tayo niyan. Di ba? Kung yan ay mapangalan man sa atin, mga kapatid, yan ay pinapangalan lang sa atin para tayo muna ang gagamit niyan. Di ba? Tayo ay caretaker lang po tayo sa mga bagay na ginawa ng Diyos. Di ba mga kapatid? Ganyan ang ating sitwasyon sa mundong ito. Yan. Mga kapatid, kapag mayroon kang titulo ng lupa na nasa kamay mo, sa iyo na ba yan? Hindi sa iyo yan. Binigyan ka lang ng karapatan ng Republika ng Pilipinas na hahawak niyan para ikaw ang gagamit niyan samantalang habang hindi pa gagamitin ng gobyerno. Di ba? Yan yun. Sino may-ari niyan? The State of the Philippines. Di ba? Yung ating bansa ang may-ari niyan. Halimbawa, yung titulong hinahawakan mo, sa iyo na yon. Kung iniisip natin. Ngayon, gagawing airport yon. Paano yon? Alis ka ba o hindi? Alis ka dyan. Siyempre, hindi sa iyo yan. Binigyan ka lang ng karapatan ng gobyerno na diyan ka lang muna. Pero ngayon, gagawin ng airport yan, talagang aalis ka dyan. Diba? So, wala talaga tayong yung sariling atin. So, si Panginoong Kristo, siyang tagapagmana, siya na talaga ang may-ari ng mga bagay na yan. Diba? Kung tayo ay nasa kay Kristo, hindi, tagapagmana na rin tayo. Diba? Ganun ba yun? Yun ang sinasabi ng Biblia. At tuloy natin mga kapatid, sabi nga, nasa pamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. Ayan. So sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, ginawa ng Diyos ang buong sanlibutan. Meron pa mang bahagi ng mga banal na sulat, mga kapatid, yung scripture na nagsasabi na si Panginoong Kristo ang siyang kapangyarihan ng Diyos. Ayan. So kung wala pa daw si Panginoong Kristo, edi walang kapangyarihan ng Diyos. Tama ba yun? So ito yung sinasabi dito, sa pamagitan ni Panginoong Kristo, ginawa niya ang sanglibutan. Ayan. Ano naman po ang purpose ng pagparito ng ating Panginoon kung walang sanglibutan? Di ba? Di gagawin niya yon para pwede siyang pupunta rito, pwede siyang tutulong sa atin, at pwede niya tayong iligtas at dalhin doon sa totoong bahay na pupuntahan natin sa ating Ama na nasa langit. Di ba po mga kapatid? So ito yung pang-una natin na napag-aralan mga kapatid, dito sa isang aklat na siyang nagbibigay sa atin ng kataas-taasang paghahayag ng Diyos. Ayan. God's supreme revelation is given to us through Jesus Christ our Lord. So wala na talagang mas maganda pa rito.
binigay na sa atin ang lahat ng bagay na ating pangailangan. So, kung talagang tayo ay nasa kay Kristo, wala na tayong hahanapin pa. Yan, mga kapatid. At itong aklat na ito ay sinulat para sa ating mga Kristiyanong mga Hebreo o mga Hudyo nung araw, dahil ang daming mga Hudyo na gusto na nilang babalik doon sa pagka-Hudyo nila. Bakit, mga kapatid? Sa panahon na sinulat din ito, ay nagkakaroon sila ng tinatawag nating persecution. Yung bang pinapatay sila, di ba? Pinapahirapan sila. Sila ay parang walang kwenta sa mundong ito. At nang nakita ng mga Hudyo nating mga kapatiran nung araw, sabi na parang hindi yata maganda yung pinasok natin na Kristiyano. Babalik na lang tayo. Kasi yung Roma nung araw ay parang hindi niya inaano yung mga Hudyo. Yun lang mga Kristiyano, yung kanyang nilalagyan ng persecution. Kaya yung iba ay umaalis na, ay hindi na sila maligaya o masaya na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sa kanilang tingin ay hindi yata maganda ito, yung Kristiyano. Kaya ito, ang purpose nitong sulat na ito, upang ipaalam sa kanila na wala nang ibang pinakamaganda at pinakamagaling at pinakakompleto na dapat nating malaman at dapat sundin na ginawa ng Diyos para sa mga tao. So yan, mga kapatid. So, kompleto po ang bagong tipan at ito na nga ang pinaka-the best sa lahat ng part ng Revelation o yung pinapasulat ng ating Diyos. So, yan po mga kapatid, ang ating mensahe ngayon at dapat sana na tayo ay kagaya ng mga kapatiran noon na sila'y nanghihina dahil sa mga pangyayari sa kanilang paligid, na dapat din sana tayo ay hindi manghihina. Tayo susunod lagi sa mensahe ng Diyos sa pamagitan ni Panginoong Jesucristo, ay sapagkat ito na talaga ang tunay na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Ang Diyos siyang magbabasbas sa ating lahat. Bago po tayo dumako sa ating communion or Lord's Supper, awit po tayo ng isang awit. Awitin po natin ang My Faith Looks Up to Thee. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my guilt away. Oh, let me from this day be wholly thine. May thy rich grace impart strength to my fainting heart, my zeal inspire, as thou hast died for me. Oh, may my love to
from thee aside. At ngayon mga kapatid, tayo na po idadako sa ating pag-aalala sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus na siyang nagbuhis ng kanyang buhay. Binigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa bawat isa sa atin. Sa sulat po ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 11, sa verses 23 down to following, ay ganito po ang kanyang sinasabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus nang gabing siya'y ipinagkalulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y nakapasalamat, ay kaniyang pinagputol-putol at sinasabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kayo po'y manalangin mga kapatid para sa bread. Ama naming banal Diyos na makapangyarihan, salamat. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyo sa araw pong ito na pinagkaloob niyo naman sa amin. Salamat Ama sa mga kalakasan, sa mga mabuting isipan na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. Sa oras na pong ito, kami po ay nanalangin sa inyo. May basbasan niyo po ang tinapay na walang libadura na siyang sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoong Hesus na siyang napako sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa bawat isa sa amin. May po ay nagsumamo sa inyo, Ama, naway dalangin namin na i-bless niyo rin po ang mga magsitanggap nito. At ito po ay aming samad dalangin sa pangalan ng Panginoon naman sa Jesus. Amen. At sa ating pagpapatuloy mga kapatid, ating pong babasahin ang verses 25 down to 26. Sinasabi, at gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi. Ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsiinom sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo
ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ito yung mga nalangin para sa ubas, mga kapatid. Ama na pagpala, narito na po kami sa bahagi na magsitanggap ng sarong ito. Kami po nanalangin sa inyo naway basbasan niyo po ang bawat isa na magsitanggap ng katas ng ubas na ito na sumisimbolo sa dugo ng aming Panginoon na siyang dumaloy sa krus ng Kalbaryo alang-alang po sa amin. Kami po ay ipapasalamat ng dahil dito. Kami po ay umaasang makatanggap ng buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. Ama, dalangin po namin naway basbasan niyo ang bawat isa na tumatanggap ng simbolong ito at ito ay aming salamat dalangin sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. At ngayon mga kapatid, tayo na po dadako sa ibang bahagi pa ng ating pananambahan, ang pagbibigayan. Sa sulat po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 9, sa kanyang versikulo 6 hanggang sa 8, ganito po sinasabi. Datapwat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani ng bahagyana, at ang naghahasik ng sagana ay nag-aani naman sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipag na gana sa bawat mabuting gawa. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Ama ng balawang kapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin sa nakalipas na araw hanggang sa mga oras na ito. Kami po'y nagpasalamat sa mga kalakasan sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Namin nagagamit na naman sa aming worship sa inyo.
naway patuloy niyo po kaming basbasan, lalong-lalo na po ang aming mga trabaho, mga negosyo ng mga kapatid, at mga pananim, at mga kahayupan, Ama, na saan kami kumukuha ng aming mga sources of income. Kami po'y dumadalangin sa inyo, naway kayo po'y manguna sa aming mga gawain upang sa lahat ng oras, kami po'y kalugod-lugod sa inyong banal na harapan. Ito may pagpapasalamat sa matamis na mga pangalan ng aming Panginoon sa Jesus na aming tagapagligtas. Siya nawa. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatiran natin na nakiugnay sa atin sa ating online Bible Study and Worship Service. Naway nakapagpulot tayo ng magandang aral galing sa salita ng Diyos para tayo maging matibay, no, sa linggong ito. Naway walang kahit isa sa atin na mahiwalay sa Kanya. Di ba? Kahit meron tayong mga pagsubok na darating, o mayroong mga problema na darating sa ating buhay na ito ay hindi maging balakid para tayo hindi makapagpatuloy. Bagamat meron tayong mga pangalan na natanggap dito, mga kapatid, sa ating monitor, meron akong lista rito. Sister Aldin Tagata, thank you for viewing and having with us. Sister Melka Hamiro and family. Maraming salamat po. Nasa tukuran nito sila. No? Si Sister Aldin naman ay narito lang sa atin. Yan. Sister Juliet Carpio, nasa Cebu yata ito. Kumusta ka na riyan? Bagong nakauwi ito eh. Sana maging maligay ka na dyan at masaya sa iyong pamilya. At ganoon din si Sister Delia Blen. Ay nanonood pala. Ay kumusta ka dyan ha? Sana mainahon ka dyan. Masaya. Okay. Okay naman po. Meron dito. James Lemuel Blen. Apo ko ito. Ay, alam niya ha? Nasa bahay nila. Kumusta kayong lahat dyan sa bahay ninyo? Brother Arnold Iscoro and Sister Janica Tueres. Kumusta kayo dyan? Sa Cavite or Manila? Kumusta kayo? Lahat sana ay masaya. At salamat din sa pakiugnay sa ating online service. Ganun din Sister Agnes Sandogan. No? Nasa state yata ito? Sa US? Florida. Kumusta ka dyan, Agnes? Sana'y masaya ka dyan, ha? Buhay mo dyan. Kumusta? Thank you so much for having with us. Then Sister Perla Subido Mercado. Sister, kumusta? Sana'y masaya ka rin dyan at laging naglilingkod sa Panginoon. Kami rito, okay lang din. So, malaala natin yung pagsasama natin sa Samar Avenue noong araw. Then, Brother Jesse Doki Jr. Okay, nakauwi na pala siya. Pero nandun siya sa quarantine facility sa CI. Sana maging masaya ka dyan, GR. Hintayin mo lang. Makakauwi ka niyan. Baka malapit na. Sister Josephine Magno, kanilang bahay. At kasama niya ang Magno family and Patria family. Musta kayo dyan lahat? Sana'y sumusubaybay kayo lagi at laging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Sister Shirley Cabablen from Doha. Kumusta ka?
Sister Shirley. Hindi na tayo nagkita matagal. Matagal na, no? Sana magkita pa tayo, no? Sa madaling panahon. Okay. Sister Diling Aguilar. Oh, my mommy from Manila. Oh, kumusta ka? Diyan, ma'am. Sana ay maging masaya ka pa rin, no? At laging naglilingkod sa Panginoon. Okay? At sa ibang mga pangalan na hindi na nakalista rito sa akin, kung kayo nakiugnay man sa ating pagkakaisa ngayon, sa ating pagtitipon-tipon rito sa Purok Sandayong at ng pamagitan ng ating online service, ay maraming salamat po. Naway ang Diyos ang siyang gagabay sa inyo at magbibigay ng mga biyaya. Okay, thank you and God bless us all. Bago po tayo pumunta sa ating closing prayer, awitin po natin ang Paradise Fund. As we travel through life with trouble and strife, have a glorious song to give cheer on the way. On my toil will be yours, and a rest on the shore, where the night has been turned into day. Up in the beautiful paradise valley by the side of the river of love. Up in the valley, the wonderful valley will be free from all pain and all strife. There we shall live in the rose-tinted garden in the shade of the evergreen tree. How I long for the paradise valley, for the beauty of heaven I'll see. As I round the hillside, or I lift to the top, of the beautiful sweet flowers that grow in the day, laughing picture is there of a land bright and fair, where the beauty of flowers turn pale. Up in the beautiful paradise valley by the side of the river of life. Up in the valley, the wonderful valley will be free from all pain and all strife. There we shall live in the rose-tinted garden in the shade of the evergreen tree. How I long for the paradise valley, for the beauty of heaven I'll see. Though your garden is rare, it is not to compare with the flowers that bloom in the garden above. In the midst of its rose, Charles perfect sweet rose is the wonderful flower we love. Up in the beautiful paradise valley by the side of the river of life. Up in the valley, the wonderful valley will be free from all pain and all strife. There we shall
Manalangin po tayo mga kapatid. Ama namin na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito na binigyan mo po kami ng buhay at binigyan mo kami ng inyong mga salita na sana po ito ay iyong basbasan na magagamit namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga iyong mga tauhan at mga sinantabi na mga tao. Kami po ay mamumuhay na banal na naayon sa iyong kagustuhan. Kami po ay nanalangin po sa inyo na sana po ay yung basbasan ang aming mga kapatiran na hindi nakapunta dito dahil sa mga sirkumstansya na hindi mapipigilan. Sana po ay paglapatan niyo po sila sa iyong mapagpalang kamay at bibigyan ng the burning passion na magsunod ng inyong mga salita at inyong kagustuhan. Sa mga oras na ito, kami po ay nananalangin na sana po ay bigyan mo kami ng proteksyon na kami po ay papunta sa aming mga tahanan. Sana po ay kami makapunta doon na safe and sound. Sana po ay kami iyong sana po ay kami iyong patawarin sa mga pagkukulang naming nagawa, sa mga kasalanan naming nagawa. Sana po ay ang iyong love na magiging aming ehemplo sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kami po ito po ay aming maipakita sa lahat ng mga tao sa mundo. At ito ay aming sinasamot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, thank you pa mga kapatid. Salamat at hanggang sa muli next Sunday. Bye-bye.